Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes, adlaw sa tumbalaang Bata Senyor Santo Niño, pitsa 13 sa buwan sa Pebrero, tuig 2026. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kanginan Malu, Inocando Tabar. Uban ni miyang sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan, ato dayong ipadangat ang ato ang labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon ni ining mabugnaw nga kabuntagon. Nestong linya, hikin sa pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa tibuok Visayas. Tungod kini sa easterlies, lakit na ang probinsya sa Cebu makasinati kita karong adlaw mga pag-uwan o kini mga thunderstorm. Padayon lang tayo mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas o kadagatan malinawon nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 24 to 29 degrees Celsius. Haring adlaw mo salap alas 5 sa kuday sa hapon. Ang dagat mo tao mo niyang alas 7 sa kuday 5 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Sir Jomar, unsa ang Yes, ato ma'am. Good ang morning. mapaabot na weather conditions tomorrow considering na Valentine's so niya expected nga daghan kayong tao manggawas kay mag-date sa Yes, ma'am. So, ugma sa atong forecast sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, generally fair weather. So, karong adlaw na patay expected na pag-uwan. So, possibly late morning or afternoon mo improve ang atong panahon diri sa Cebu. And tomorrow weekend is generally fair weather. Okay, but people keep asking Sir Jomar kung naabasay lain na pud nga LPA tungod sad sa ato ang weather conditions yesterday and today no nga kisdom kayong langit unya grabing pag-uwan-uwan. So far Sir Jomar wala raman no. Yes, ma'am. Wala tayo monitor na low pressure area outside o inside sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay, good to know. Daghang salamat Sir Jomar. Good morning ninyo des Pag-asa Mactan. May isa pa yun, ma'am. Salamat. Good morning sa atong tanan. Mao kadto si Sir Jomar Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan alang sa ato ang latest weather update. Fair weather kuno tomorrow. Pwede ra mo kuan. Pwede ra mo mula agwa say bagyo, dili sad kusog ang hangin, so dili delikado nga ang inyong kuyog mapalid sa lain. Harita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Council okays 1.5 million pesos for 24/7 government hub. Sa Super Balita sa Sunstar, Paharilyo nag-hire og bouncers. Sa The Freeman on class suspension, unified scheme. Sa Banat News, sa The Freeman, gapalit ra og gatas na lumos. Sa Philippine Daily Inquirer, anti-dynasty bill tested through consultations. Sa Philippine Star, business and civil society groups want tough dynasty law. Sa Manila Bulletin, 31 business and civic groups demand genuine anti-dynasty law.
ug sa Tempo atong faces third arrest warrant. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa akong pagbalik. Makauban na nako si Attorney John Destacamento ug amos ang ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga pagpakigbatok sa mga driver nga hubog pahugtan pa sa Land Transportation Office pinaagi sa luwatang Joint Administrative Order alang sa hepe sa LTO. Nakainom gyud ang suspect sa hit and run ngadto sa negosyanteng si Kingston Cheng maong bawion gyud ang iyang driver's license. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Buot sa hepe sa Land Transportation Office nga pakigbatukan ang mga hubog nga driver sa karsada aron dili na mudaghan pa ang mga insidente sa hit and run.
Mato di Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nga i-revise nila ang Joint Administrative Order nga may sumbanan sa mga lagda batok sa drunk drivers. Kini aron dili na mausban pa ang gidangatang sa negosyanteng si Kingston Cheng human na biktima sa hit and run sa miaging adlaw. Dili madawat ni Lacanilaw ang kalit ka kamatayon sa batanong negosyante gumikan lang sa pagpasagad gikan sa mga hubog nga driver sama lang ni Sean Andrew Pajarillo. Himon karong Pebrero 17 ang hearing tali sa LTO tag iya sasakyan ng gigamit og si Pajarillo. Apan kini na lang ang nimong sugyot ni Lacanilaw dungan sa tumang kasagmuyo. Ban for life yung kanyang driver's license. Kasi hindi yung lasing ka na, nakadisgrasya ka pa ng mga ibang mga motorista, tapos makakapatay ka ng inosenteng tao ng ganun-ganun lang, hindi po ako papayag doon. Pahugnan pa sa mga enforcers ang kausa sa LTO 7. Batok sa drunk driving pinagi sa subsub nila nga inspeksyon sa dalan. Mupalit usab ang ahensya og dugang pang breath analyzers nga maggamit aron sukit-sukiton ang mga badlungong driver sa dalan. Kaya nagkaroon ako ng instruction sa ating OICRD at ang ating ARD na mas dagdagan ng aming enforcers, palitan yung dapat palitan ng mga enforcers para mahuli yung mga ganyan po. Dako ang pagduda ni Lacanilaw nga nakainom gyud si Pajarillo bisan og nigawas sa medical test nga nagnegatibo kini sa alcohol kay aduna sila ligong pagpamatuod. Maong dili biyaan sa LTO ang investigasyon sa mong insidente dungan sa hustisyang gipangayo sa pamilya og mga higala ni Cheng. Para itong mga drunk drivers na to ay madala sila maiwas doon sa mga nakakadisgrasya na mga kababayan natin na simpleng naglalakad lang, babanggain ng ganon. Hindi ho katanggap-tanggap sa akin yon. Ian Navarro, CCTN News. Sa samang kalambuan, milana og 19 ka oras ang pagpaabot sa Cebu City PNP sa liquor test ngadto sa suspect sa hit and run incident sa barangay Banila ding Dakbayan sa Sugbo. Gitataw sa kadagkuan nga igo lang sila ni tuman sa mga protokol sa tambalanan. Kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nanimahong ilimnong makahubog ang driver nga si Sean Andrew Pajarillo sa dihang nahitabo ang hit and run ngadto kang Kingston Ralph Cheng ni atong Domingo sa kadlawon sa barangay Banilad sa syudad sa Sugbo. Mato di Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños ang information officer sa Cebu City Police Office nga ilang naabtan ang suspect nga si Pajarillo nga giatiman sa mga medical personnel. Sa dihang gipangutana kini sa investigador na simhutan niini ang baho sa ilimnon sa ginhawa gikan sa driver. Hinungdan nga nanawag kini sa ilang buhatan nga mag-andam og request nga mapaubos sa liquor o drug test ang suspect. Gida sa usa ka pribadong tambalanan sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi si Pajarillo nga mao'y hangyo sa amahan sa mga medical personnel. Matud ni Los Baños nga wala na makasud pa ang mga investigador sa emergency room ug igo na lang nagpaabot sa gawas kung kanus-a makagawas si Pajarillo. So we can imagine gikan sa 1:50 AM gidala siya sa Chongwa, Mandawi, kuha na 4 PM na sa Sunday. 4:47 PM on same date na naipirma ang doktor. Pagka alas 2 sa hapon, gibalhin si Pajarillo sa private room nga mao'y hinungdan nga nag-follow up sila sa request sa PNP nga ipaubos sa liquor test. Apan ang maong request, gipadapa sa legal officer sa tambalanan ug may pahibaw nga nagkinahanglan og pagtugot sa suspect ug sa iyang doktor ang pagpaubos sa liquor ug drug test. Alas 5 sa hapon na nga nisanong si Pajarillo human nga ang iyang doktor ang miuyo na apan nagkaproblema kay walay gamit ang pribadong tambalanan sa liquor test. Hangtod nga niadtong alas 7:55 sa gabi ina napahigayon, diin nagnegatibo sa ilimnong makahubog si Pajarillo. Dako nga posibilidad kuan manggod sa part sa PNP natay limitation sa among trabaho. So the moment nga nasa hospital na sila procedure dito, medical procedure, doon na ta pwede mahilabot ana.
So matoy nakakos og langan. Giangko ni Los Baños nga adunay limitasyon ang trabaho sa kapulisan ug dili sila makahilabot ilabi na nga nasud na kini sa usa ka pribadong tambalanan. Giklaro niya nga ang mga nanggawas nga video sa social media ang mamahimong magamit kini sa kabanay sa biktima isip ebidensya sa kaso nga ilang gipasaka sa korte. Samtang wala na mopasaka og kaso ang tag-iya sa Toyota Vios nga unang nabanggaan sa sospek tungod kay miluwat na kini og affidavit of desistance. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, demolisyon sulod sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City nagpadayon ang asosasyon sa mga apektadong residente midangup na sa buhatan ni Kongresista Junard Ahong Chan aron mga yuog tabang. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nagpadayon karong adlaw ang demolition sulod sa Brigadier General Benito N. Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City. Kung diin ang nahabiling 14 ka mga balay sa second batch nga gikasuhan sa Philippine Air Force mo gipangguba karong adlaw tungod kay napildi sila sa kaso. Ang second batch sa gikasuhan gilangkuban og 46 ka mga panimalay ug ang 32 niini nasugdan na pagdemolish natong buwan sa Oktubre ug Nobyembre sa tuig 2025. Apan niadtong Nobyembre, wa kini mahuman og ka-demolish tungod kay nihangyo si Congressman Junard Ahong Chan sa korte nga for humanitarian reason dili una ipadayon ang demolition tungod kay gipaubos pa sa state of calamity ang nasud. Hinungdan nga ang spokesperson sa MBEAB Neighborhood Association nga si Jovenel Giangan Jr. ni duol sa buhatan sa kongresista karong hapon aron unta mangayo og tabang sa pwede nilang mabuhat. Amo ra man sa noong discretion na mobalik mi diri sa arami nila nga basi na sila matabang may maminaw sa ilang remedy kung nasa remedy napabayay dagang balay na wala pa nakasuhan pwede po na nila kasuhan mayamong nadunggan para ma-apil og demolish. Sa patakutlo ning balita wa pa makuha og habig si Congressman Chan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, 12 anyos nga batang babay nga nanguha og 99,000 ka pesos sulod sa usa ka sakyanan sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu ipaubos sa intervention sa City Social Welfare and Development Office. Sa assessment, nasayran nga nakita sa bata ang ilang kalisod nga mao hinungdan nganong iyang nabuhat ang maong krimen. Una sa tulo ngadto sa unom ka buwan nga community-based intervention ang 12 anyos nga batang babae nga nanguha og 99,000 pesos sa usa ka sakyanan sa Pakpakan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Pebrero 9. Matod ni Ann Nicole Digamo, ang Social Welfare Officer 1 sa City Social Welfare and Development Office, nga di kini mo'y unang higayon nga na-rescue ang mga bata tungod sa pagpanguha og kwarta. Gani ila na kining gipaubos sa community-based intervention kaniadto kun diin matag Sabado mo report ang bata sa ilang buhatan. Apan wa kini nahuman tungod kay duha ka Sabado ra nito nga ang mong bata. Maong ila na unta kining is-center-based ning higayuna kun diin ibutang na siya sa home care. Apan sigon pa ni Digamo nga sa pagkakaron, di paluwas ibutang sa home care ang 12 anyos. Pero nagkuan man gud nagmas kuan sila chicken pox. So kuan na lang kanang for the safety nilang pud sa bata, dili lang sana to siya ipasulod sa home care kay basin matakdan pud siya sa chicken pox. Pero among paningkamutan nga matabangan na mo siya bisan community based lang nga intervention ug home visitation pod. Nibutyag si Digamo nga base silang assessment, nakita sa bata ang ilang kalisod hinungdan nga iya kadtong nabuhat. Tungod gyud sa kalisod. So nakita gyud sa bata nga lisod sila. Wala sila makaon. Na-interview man ni namo ang bata ato pag pinaka-first pag yun nga na-rescue siya is wala sila sudan, usahay. Makakaon siguro sila sa usa ka adlaw, kaisa, kaduha. Kunya, nakita gyud sa bata ang ilahang kalisod ba niya. Ang iyahang way nga makatabang siya sa iyang ginikanan is maura gyud ni. Gipasalig hinuon ang CSWDO nga kung luwas na ang home care, isulod na didto ang 12 anyos aron matutukan siya sa paghatag og intervention. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Sa atong katapusang balita, Mandaue City Police Office mo pakatap og personnel sa mga dating areas aron pagsiguro sa kahapsay karong Valentine's Day. Samtang adunay pahimangno ang kapulisan sa mga motel, ingon man mga individual nga magdalag mga minor de edad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mupakatap ang Mandaue City Police Office og personnel sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao o mga dating area sa dakbayan karong Valentine's Day. Kini maglakip sa plaza, restaurant, mga malls, ingon man ang mga motel ug hotel. Pagsiguro kini sa seguridad sa mga magsaulog sa adlaw sa gugma karong Sabado. Since ni fall ang February 14 o Saturday, so the more na ato ang i-maximize ang ato ang personnel sa ato ang deployment. Kay mo na we are mag-expect po ta nga daghan sa pod kaayo og mga tawo nga mga to. Gawas sa ipakatap nga personnel, magpahigayon usab og roving sa nagkadaiyang dapit. Makigalayon usab ang MCPO sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team pagbantay sa trapiko. Gipahimangnuan usab ang mga hotel, pension house, lodge ug uban pang susama nga establisimento nga gidili ang mga minor de edad. Giawhag sa MCPO nga mo report kung adunay mga kagubot sa ilang establisimento o sa uban pang mga dapit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita aghapon sa mga balita sa Sayri 47. Ya partners, kay tangkod pa man ang oras, mo break lang sa aming kadiyot. Sa atong pagbalik mga pagisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomer. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated,
PCTA from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa ato mga pagisgot-hisgot, partner, ganahan ako mo move on aning aksidente. Nandigyo ka move on ana kay ang mga developments daghan kaayo. Ay mga developments ani kay gahapon pod duna na sad kunoy giingon nga mga private bodyguards or security guards kining si Sean Andro Pajarillo ang suspitsado nga involved atong hit and run incident diha sa Barangay Banilad sa Maria Luisa. Nya gahapon do na may 5 ka mga dagkog lawas nga lalaki dito sa may ospital diini na confine kay under hospital arrest man ni si Pajarillo. So nangutan na kinsa maning mga tawhana kay kuan man ni kining karon murag kuan ang lihok ba murag dagkog lawas Police. Oh, police ba. O mura sag media char. Oh, police media karon natribukar nga ang ilaha di ay gibuhat didto partner kay kuan day kuno ni matod sa pamilya ni Pajarillo nga mga kuan man na kining mga security guards ako no. So moto ang police mi-investigar sila ilang gitan-aw kung tinuod ba gyud nga bodyguard or security guard. Asa man inyong lisensya kay naa man daytay balaod partner nga before ka mahimo nga private security or makahatag og serbisyo usa ka private security dapat na kay lisensya gikan sa kagamanan. So dili na pwede nga dako lang kag lawas nya feeling lang nimo pulis ka, kamao ka mga rate, kamao ka magunsa-unsa din ha. Nga pwede na dayon ka mag-bodyguard kay nabe uban nga mas pulis pas pulis. Makabutang lag sticker sa PNP sa ilang motor, pulis na dayon pamati. Correct. So kani makagunit lang gani og pusil makawag malisensyahan ang pusil. Abi nila or armas, abi nila og pulis sila. But kini sila it was found out partner nga mga bouncer man ini sila bouncer unsa bouncer partner bouncer kanang mga mo tabang sa kanang sa mga bars ug mga clubs nga kuan mo ensure ba na safe lang ni mo badlong sa mga magsayo-sayo nga mag-inom or kanang rowdy na kaayo. Unsa man sila dito nga di man to club. Basig ang pangutana sila na kinsay nagpaadto nila. Kinsay nagpaadto nila kay wala karon giimbestigahan sila asa man ninyo gidakop na gidakop gani. Gidakop sila kay asa man ninyo hang lisensya bi mga gwardiya ka mo. Wa sila yung kapakita. Violation kuno ni sa Private Security Services Industry Act tumatol sa kapulisan. Kay kanang balauda partner kinahanglan man nga naduna kay lisensya. Di na pwede nga kuan-kuan lang ta, char lang ta. And there could be more to that partner if it will be proven nga murag nagkuan sila ngadto kay of course wala pa man nato na kuan jud ang tanang facts no kung sa ilahang presensya didto, but if they were there to obstruct the dispensation of justice, pwede sa obstruction of justice considering under arrest ni si Pajarillo. So, but kini partner ba? Kinsa nagpaadto dito? Kinsa kay nagpaadto dito? So possibly ang mga ginikanan or ang family. Alain sa kag ang club or ang bar nga oy guys ato na ba ding suki ato ning padalaan nga to. Plus para nako ba unsay purpose ninyo? Mas may pamos pulis? Bitaw. Kay ang pulis ba ni agig training either PMA or PNPA? Unya kamo gyud ang naa dito man gay mo makakuha og inyong lisensya kamo na noon din mo mas epektibo mo bantay. Ikaw basin sad sa una-una sa family ni Pajarillo nga basig unsaon na didto ang atong anak. So padata didto bi atong patan-ahon didto pero kuan man na kining your son is in a hospital under hospital arrest unya dayon kining wa man sad siguro mo nga kamo magmonitor mo diha sa naamos kiliran sa inyong pasyente diha sa ospital kung tinuod man gani nga dunagay mga nangabali ana. But kana ba I don't think kinahanglan mag-hire og security escort partner. Murag over sad kaayo and murag ma-raise na sad tong mga sentimento sa mga netizens nga naun sa gikonsente man gid siguro ni sa ginikanan ilang anak kay at first ato dunay mga ingon nga
gamit ko no ang ilang influence kay mga dato magyuning family, both families involved, although kana kay gihimakak sa kapulisan sa ang head sa HPG miingon nga wa kuno gigamit ang koneksyones sa mga paharilyo dito sa mga taga HPG. I don't know kung tinuod sad na mao man giingon ni Sir Waldemar Chu 2 days ago. Ang ospital pod wa sa ta kahibaw kung doon na ba ni connection dito kay wa ni ka interview lisod ba interview ang ospital. Yang doktor ni unya pa ni ang personal doctor kato sa report ganina ni Sir Arnold pag alas 5 pa sa the following day naka Disney grant sa okay sige ikuan na siya Di mo malikayan attorney nga moingon ang mga tao ba nga oy gitrabaho man dili malikayan and of course we're not dili man ni siya pag judge no kay wa sad ta kahibaw sa gitinuod as of this time pero ang atoa ba nga ma-question na to ang proseso ang paagi partner especially kanang 19 hours nga delay unsa pa may purpose sa alcohol test kung ako na to ayaw na lang oy kay ngano magpa-alcohol test pa man ka kay 19 hours naman ani 19 hours naman ang delay sa pagkuha sa imuhang breath kung doon na pa man or sa imong blood kung kay naaman sa pwede man sa na blood alcohol concentration ang tan-awon so that's one unya dayon kanisad partner ba it raises the question a hospital does not have an apparatus for that. Yeah. And this should be, I would suppose, this is a high-end hospital. Yeah, and this is also not the first time that there are vehicular accidents happening. It happens every day. It happens a lot of times. So, how do you also ensure nga justice is present in transactions involving cases of those who are driving under the influence? Kay kung bisan pag walay aparatos katong breath analyzer pwede magyud siya na magyud toy kana abot sa amo ang legal med like legal medicine sa una na may subject ani kanang back lagi blood alcohol concentration sa imong dugo ana man masuta diha kung so pwede ra but question attorney would you need the consent of the person if he is involved in the case kana partner kay gahibong ko ganina ngano magkinahanglan og consent. I don't know if that is really an industry standard. Kaya sa ako ang pagsabot attorney, di ko abogado, but para nako the moment nga ikaw na dakpan ka or nalambigit ka sa kaso, ni minus ang imuhang katungod nga magpatuyang lang kasi imong gibati. Like in this case, di ka pwede mulakaw kay naman kay pending kaso. So wouldn't that also suffice to say na kanang dapat unta subject ka to all the kinds of tests from alcohol to drug test kana mga inana ba? Usually partner ang ilahang kuana na ang ilahang argument nganong dili sila mo sugot nga ipa-undergo sila ng mga hair follicle test, mga fingerprinting, mga inaani alcohol test or even drug test is because according to them, it will violate their right against self-incrimination. Pero daghan ng mga kaso, gi-decidean sa Supreme Court, anak partner nga, that is not a violation of your right against self-incrimination. Kay the right against self-incrimination can only be invoked if ni-testify ka, meaning to say, nadyo kay gisulti, mga pulong nga gikan sa imong baba, that will implicate you. That can implicate you. But di mo na gikan sa imong baba, wala ka testify. Test mo na. That's, to me, standard. That's procedural, di ba? Yes, partner, that's procedural. So, I don't think that's a violation of his right against self-incrimination. So, but of course, sa balaod, sa law, there is a law that prosecutes, but there's also a law that defends. So, like sa kaigwa ni siya mga abogadong naglihok na diri behind the scenes. Naagyo na sa partner. And mo lagi na, papaspasay kung kinsay una. But, katosang regarding anang negative ang alcohol test, well, the proof, the fact that he was actually drunk at the time of the incident can still be proven using some other yes so partner, katong video nga nagsarasay siya paingon sa iyang sakyanan that can be used in court. That can be used basta ma-validate lang na siya ma-check lang establish that it happened a few minutes, a few hours before the incident. Nya matrace kinsay nag-take sa video, nya what time gi-take, nya dahil asa ni na save, giun sa pag-update sa social media kay para matrace sad nimo ang electronic evidence nga. So naara siya kung kaniadto paper trail karon digital trail. Second question attorney. Na may second question. Second question attorney. Kaning iyang kauban nga nagkuyog niya and is aware nga nagsige siya sarasay naglisod og lakaw ni assist niya. The fact that you are assisting your friend means aware ka nga di siya kalakaw og tarong. Number 2, kanang iyang pagpabaya lang, kanang iyang pagpasagad lang nga
Iha lang gipasagdan Drive-on. nga mo sakay sa sakyanan ng mo drive, is he also liable? Well, partner, di ta makakita no kung iya ba dyan ang gipabayaan diha or unsa Iya yang naman gisulti. givideohan. Ay, iya ra givideohan. Iyang gipasagdan nga mo sakay. Oh, mao na ron kay nganong kung ako sa partner nganong imo mang ipas ang blame ngadto sa imuhang kuan oy kauban nga ikaw may primary responsible ana o yang givideohan pero naaman sa toy mga niingon nga ayaw na lagi og kuan daw ayaw na lagi drive don't drink and drive but kini So, nagbagahi kuno ning kini ha dili ni verify but sa mga comments sa sandingan to kay daghan magug kaayo comments sa mga netizens online so kana partner, this can be used to establish nga he was actually drunk at the time of the incident. As to whether or not kanayang kauban do na ba nay liability, well, ang liability as an accomplice or as a lesser compared to kuan. accessories is lesser kay Compared to the actual perpetrator. yes, direct perpetrator. So kana sa partner kuan na gyud ta ambot na remindan ba sa gani sa mga ginikanan kay murag naapam ni nagpuyo sa iyang ginikanan although he is I think 21 years old. So bag-o pag yun ni siya na kining naka-attain sa age of majority or sa kanang age nga legal age ba. But still if he's living with his parents ambot lang kung nasultihan ba kani sa imong parents but dagha mga gipangsulti karon nga oy ngano wa man sa nanyo disiplinaha oy nya karon inyo pa nang konsentihon inyo pang atagag. For example, bouncer, niya dayon inyo pang gamiton inyong influence kung inyo maganing gigamit, although gidecline, gideny sa mga otoridad. But kana partner, kung imuha ng ginikanan, partner, kung if you were in the shoes of Pajarillo, because that's a difficult situation to be in. Unsa man ang imuhang buhaton, What do you partner? mean? Pajarillo the anak? Yes, the suspect. Oh, unsa what do you mean? If you were his parents, unsa if kay ako maayo? ang parents. Sorry ha, but ako di madaoy kanang dako na kay kagkadaot oy nya murag how will you learn your lesson? Will you learn your lesson by me providing you bodyguards? Will you learn your lesson by me covering up everything? Okay, in the end partner, kung kuan sa ani maka-eskapo sa ani nga kining kuan nga case, if iyaning ma-overcome, but he will grow nya unsa may what kind But of you know attorney ang uban mo ingon biya ay pag inanay hilas kay kapaminaw no kanang di ka kaingon until it happens to you but I hope sad no nga kanang bang every day of your life you pray with your kid para natawon siya guidance uy nga di siya maalirungan og mga friends nga di ay mo watch out para sa iyahang welfare kanang di siya makuyog og kanang grupo og maapil og mga binuhatan nga maka-harm na sa uban or even to himself kay kani murag I don't know ha there is a bigger problem magunsa man ang kanang daghan kay kag kwarta kung inaani pod ang imong problema may papobre lang ko okay lang ko pobre ko. na correct jud partner kay mo lagi na badlongon cool kids kung pa sa una mga cool kids sa Cebu City unya mo na karon nga asto kanang friend nga kuan maybe lesson learned sa no kanang kung mangita kag mga amigo nga kung kana sa kung tan-aw ninyo nga dili na makadrive please encourage ayaw na ninyo pugni na ninyo kay the very fact nga hubogan ni wa sa kahibaw sa unsanay murag nangaliso na iya dihang paminsar so wala siya sa iyang husto nga thinking faculty so mo na dili na niya makontrol yung kaugalingon so dako og role ang mga amigo nga kamo may nagkuyog diha hala isig ka pulis mo sa inyong kaugalingon but mao pod lagi na nganong sang imong pahid ngadto sa uban nga ikaw mismo you are of legal age may adto ka to party so you have to police your own self dili kay karon ipahid na noon nimo sa ubang tawo ang imuhang pagka-irresponsible nga drinker so mura sa mura man sa ni-insist gyud siya nga muuli na lagi ko murag that's how I see him in this video but kanang para nako ba unsa pa man what's the worst that could happen after doing this ba niya daghan kaayog talks on Reddit nga this is not the first time that this di man kakaingog kid ni kay dako na makag-edad adult age naman ka di ba nga naanak ko na nahitabo previously similar incident so sa pa man inyong gusto kanang kamo naging maunay kanang inyo nagyong kaugalingong pamilya mo'y maunay og katiurok diha kay na banggaan na pud mo kay nakainom na pud or naunsa na pud or lahi na sad nino para siguro na kung lahi ng kalibutan ron kato nang wa kainom maunay makabangga patay. Lisuda sa danang kung makainom makabangga but muna it's just so unfortunate and
I hope nga this incident will, well, as it shows, murag naka-create man gyud siya og conversations about drunken driving, about parenthood. Which I actually like because it opens the eyes of a lot of people nga about this issue nga bisag unsaon nimo og train sa imong anak kanang I mean ako I grew up being trained by my dad nga mao na imong buhaton, you drive carefully, you check your vehicle kanang ingon ana ako ang kwan ba and then dili ka gahig-o. Makaingon gyud ta attorney nga bisag unsaon pa dayon nimo siguro og andam sa imong anak nga magtinarong, there would always be others di makakakontrol sa lihok sa uban. So then this happens. And sadly lang at all these things karon happen at the expense of young and promising entrepreneur, buutan ko nung anak. And, but also attorney, it also opens the gateways no to highlight the lack in the government. Kanang daghan gyud kayo procedural, kana lang daang equipment, very very basic nga wala di ay no. So I think sad partner naka-create yun siya og impact to a point nga katong naay konsehal nakalimot ko Kendrick Gom siguro to. Gusto siya mo pasar og what he described as Kingston Cheng ordinance. Actually, wa sa ko kasabot sa iyang proposed ordinance. Sorry ha, murag nakana kung ang iyahas ngano na taoy nga trabaho na noon sa establishmento. Kung mao manggayday na din na lang ta mamaligag ilim doon oy. Murag kita pa manuon, what if attorney pag diha nimo fertilizer diha. Di gyud pag diha nimo sa ako ang tindahan. May pakikagkalag. Wa dipalit ka din Yung dipalit kag 5 ka botelya sa imong sakyanan nag-inom-inom ka what ka ba or naunsa ka din sa establishment sa establishment mo lagi na partner kaning ato ang the government or the state naman dyan na siya power of kining ko na siya general welfare power or kining power of eminent domain, power of taxation, yan dahil ang first power nakalimutan na ko partner. Power of attorney chart. Power of attorney kana bitaw mag-implement kag mga ordinance nga to uphold for the common public good. For the common good. So pero ang kana sa partner kay duna na siya dapat criteria nga i-follow. First, that it must be for the common good. Ikaduha, ang imo bang gibuhat to limit the rights of other people is it reasonable? And does not curtail the rights of others. Does not curtail the right. No, okay ra sa ma-curtail basta reasonable ang pag-curtail. Pero what is reasonable? Pero para nako ba katong excited man kay to si konsehal no, yang manggitong gi-post bisag napas laptop. Pa-check konsehal, sorry, pa-check sa siguro na sa imuhang legal consultant kay naman gyud nay consultant. Katawa. Di ba? So kana siya. Muna sa partner niya arita atong isgutan kaning daghan na ron ni isgot about aning dynasty bill kay ila na sa ning buot ipasar ang the 20th Congress nga version sa anti-dynasty bill muna nga karon ubay-ubay nga mga grupo partner ang gusto nga mahanay na ning anti-dynasty bill kay for the longest time magikanta sige gimbestigar atong mga flood control nya sige tag-imbestigar og corruption pero kung ang mga tao diha related na magprinoteksyon ra na sila sa ilang tagsa-tagsa kag galingon kay of course blood is thicker than water as the case of Pajarillo shows. Maybe but that's not adyo kay ikasulti aning anti-dynasty partner. You are not necessarily against it. Yes. Kay unsa ganito I believe there is no monopoly of knowledge and good intentions. And dili nimo ipahid didto sa imong mga apo, sa imong mga anak kung unsa may sala or bisan pa ganing walay sala, dili nimo hikawan og opportunity ang imong pamilya. Unless og kanang ganahan gid sila. Wala na gid siya pros and cons no. But kanang depende ra gyud na kay kung moingon kung may sag binuhatan moingon si kakato na lang anong inyo pa man kung anon anang dynasty nga kamaayo ana sukad pa na sa apuhan hangtod na lang sa iyahang mga kuan maayo kayong pagkada ana kay total kung dili sa ganahan ang mga tao di man sa nila butaran depende kay naman sa uban nga di ganahan pero
Buy-buyon man. Ingnon man nga. Remember, katubayang na ospital mong kon. Ako ba ni gasto? Grabiya sa anak Oh, mo. merong ganun. Oh, na mga anak, mamuyboy. But mo lagi na karon ang mga business groups, civil society groups, ganahan sila nga mas more teeth to anti-dynasty law. But even the definition of what will constitute a dynasty within the political within the political nga definition, murag kana debatehonon jud kay na kay diha man gyud pwede within the fourth ba, within the second, within the third, o within the ikapila nga degree of consanguinity and affinity kay diha gyud mag tigi okay lang og kining medyo within the first or within the second kay duol ra, pero within the fourth himuon gihapon imong dynasty daghan sa kana ganing ko an attorney kana ganing unsa gay nga balaod nga dili ka pwede mo appoint og anyone within up to the fourth degree of affinity and consanguinity. Anti-nepotism Gi abusaran man kay gihapon na ngano man panlitan konsehal ka. Di lang ingon nga kuan example lang konsehal sa barangay. Konsehal sa syudad. Nya na kay parente ganahan mong patabahoon. Mag-ilis-ilis naman sad sila. No. Ay, mo. Mga naman sa ka. Ikay pasod sa akong ako igsuon ha niya. Under sa imong plantilya, pero aris, ana ba? Okay. Mga ingon ana. So in other words, kung ang tao gyud gusto nga magbinuang buang, naangita gyud siya way. Mo nagingon kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, laging merong paraan. So mo na gusto siya ng mga binuang buang. Kanang uban abusado gyud, kanang moingon nga wala man kay para kuana, whatever it is. Kanang ganahan gyud ka nga kuan ka kanang to get away ba with whatever you can. Yeah, so in the end partner, murag it boils down to intention, no? Intention sa tao. Kay bisag unsa pa nang naibalaod diha, tuta kita wa man ta nagkuwang sa balaod sa una, wala may anti-dynasty bill sa previous mga administrations, but if ikaw gusto jud ka nga mohimo og dautan bisag unsa pa na diha nga balaod, willing jud ka nga mo violate ana. And speaking of balaod, pila 20 million naman ang patong sa uni atong ang kaway mo tagaglang apelyido na mix up na kang Cheng. Atong ang nya dayon kining third warrant of arrest against niya asa na ka to Cambodia wag siguro to mas Cambodia. So mao na partner ang atong mga ihisgutan nga issue karon, ganahan pa unta ka. Gusto bitaw ganahan pa kay to aning char. Pero wala naman tayo oras. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak yun magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo o katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini dili masaag sa hiwig nga dalan. Sa Mateo 10:34 lagi yun, ayaw kamo pag-una-una nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod, ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaulingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa ato unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahimpuak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang bahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa pagnginabuhi, o oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagkabalanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. O delikado nga mao kini ang gamiton sa kaway aron mabungkag ang atong pamilya. May igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi.
Mag-ambot kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Nini mo sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya. Ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton. Aron imong kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban and I hope you enjoy tomorrow's Valentine's Day with your loved ones. Happy Valentine's Day ninyo din ang Christine ug ni V. Apil naman ha. Happy Valentine's Day sa ninyo ni Cap Dennis ug ni Ishi, partner. Nara ba tayo survey nga? Kuan na lang kuno, 46% na lang kuno sa gipang survey ang nagmalipayon pa silang love life. Ala na apil magkataan ni so apil lang survey kay basing mo doubt. Whatever the state is, ang inyong kuan, ang importante gyud love yourself first so that you will be able to love others effectively. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend and see you next week sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello